So alam nga po nating lahat na mahigit 6 na taon nang naghahabol ang ating pambato na si former 3 Division Champion angas ng Pinas General Casimero sa Japanese Monster na Oya Inoue. At hindi din naman natin masisisi si Casimero kung bakit naghahabol siya dahil minsan nang naikasa ang kanilang laban noong taong 2020 kung saan nagkaroon na ng press conference ang magkabilang kampo at kalahating taon nang nasa Amerika si Casimero nag-eensayo para sa laban nila. Subalit sa kasamaang palad ay sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang buwan bago ang nakatakda nilang unification fight noon ay nakansela ang bakbakan ng dahil sa pandemya. Nagkaroon ng lockdown sa Japan kaya hindi nakalabas ng bansa si Inoue. Sa Las Vegas po kasi dapat ang laban nila noon. Pero sa katunayan nga po ay handa talaga si Casimero na palagan si Inoue kahit anong kondisyon pa ang ilatag sa kanya. Ito ay dahil minsan niya nang sinabi na kahit umano tatay pa ni Inoue ang magsilbing referee sa bakbakan nila at sa bahay pa ito ni Inoue gawin ay walang problema sa kanya basta matuloy lang ang kanilang sagupaan. Ang sa akin lang, gusto ko kung sakaling doon sa bahay nila, yung papa niya pang referee niya, walang problema. Walang problema. Kahit yung papa niya referee niya. At syempre, ngayon na nanalo si Inoue laban kay Junto Nakatani, ay mas lalong naghahangad ang angas ng Pinas na mabigyan ng pagkakataon na makasagupa ito. Kaya umaasa si Casimero na kapag matalo niya si Luis Neri sa susunod na buwan, ay sana umano ay si Inoue na ang next fight niya. Pero sa kasamaang palad nga po ay malabo pa itong mangyari nang dahil andun ang posibilidad na ang kapwa top pound for pound undefeated champion na si Jesse Bam Rodriguez ang sunod na makakatapat ng binansagang halimaw ng Japan. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung atin nga pong matatandaan ay pinag-utos na ng WBO sa Unified Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete na depensahan ang kanyang mga titulo sa ating pambato na si Charlie Suarez. Ito ay dahil na nakawan ng panalo ang ating kababayan matapos pumalpak ng referee sa tinawag nitong accidental headbutt ang dahilan ng pagkabitak ng kilay ng Meksikano sa una nilang pagtutuos. Subalit tila nagdesisyon nga po muna ang kampo ni Suarez na pansamantalang umatras sa hamon laban kay Navarrete at bagkus mas minabuti na muna nito na mag-tune up fight muna kontra sa veteranong si Manuel Avila. May record na 26 wins with 9 knockouts at 2 talo lamang. Ang laban nila ay nakatakdang ganapin sa July 11 sa San Francisco, California, kung saan may nakatayang WBO regional title. Pero malaking sugal po ang laban na ito para kay Suarez dahil bagamat isang tune-up fight lamang ito, ay nilinaw ng WBO na kapag nasilat at natalo si Suarez sa bakbakan na ito, ay mawawala ang kanyang pagiging mandatory challenger kay Navarrete at hindi na siya mabibigyan ng pagkakataon na makipag-rematch pa. Kaya hindi talaga siya pwedeng magpatalo sa laban na ito. Ganun pa man ay hindi din naman natin masisisi si Charlie Suarez kung bakit mas pinili muna nitong mag-tune up fight kaysa dumirekta agad kay Navarrete dahil isang taon na itong hindi lumalaban kaya mas mabuti din na magpagpag muna ng kalawang. Yun nga lang dahil malaki talaga ang sugal pero nananatili namang positibo si Suarez. Ayon sa kanya ay napanood niya na daw ang mga laban ni Manuel Avila sa YouTube at nakita niya umano na magaling na boksingero din umano ito kaya excited na daw siya para sa laban nila. So suportahan po natin si Suarez dito mga idol para sa inaasam-asam niyang pangarap na maging world champion. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.